Ito po, may ipapakita ako sa inyong video dito na pinaka-posible pong makakalaban ni Naoya Inoue next. Ito pong si Luis Nery. Huwag po kayong maniniwala doon po sa mga bali-balita na si Casimero na daw makakalaban. Hindi po totoo yan. At lumang balita na rin po yung ban si Luis Nery dahil matagal na po yan na ban sa Japan. Pero bakit siya pa rin ang makakalaban? Ito actually may papakita ako sa inyong video. Pero bago yan, syempre pakita ko muna to sa inyo. Ito yung... 興味ある選手はマーフ・マダリエフ、ネリー、カシメロどうなんですかね。あれですね。まあでも Okay, so yan po yung statement na pinagkaguluhan ng mga fans dahil binanggit po sa pangatlong option itong si Casimero, Akhmadaliev, Nery at Casimero, no? Sa pangatlo po siya. So ibig sabihin isa dyan ang hindi makakalaban kasi ang pagkakaintindi natin dalawang beses na makakalaban sa itong si Nery sa super bantamweight, and then after niya na siya po ay aakyat na daw sa featherweight division. Pag-usapan natin dito ay yung ilang tanong ng mga tao. Nery versus Inoue. Ano sa tingin ko dyan? Casimero. Meron din kasi mga nagsasabi, nagtatawanan na daw sa ibang bansa. Totoo ba yan? At yung totoong laban, pag naglaban si Inoue at saka si Casimero, ano ba talaga sa tingin ko? Ito lang ba talaga makakatalo ngayon kay Naoya Inoue? Real talk at Pau ang katotohanan lamang po. Pag-usapan po natin. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astigsa Sports. So sa mga nagtatanong bakit may buhok pa ako, last day na po yan. Mamaya na po yung gupitan schedule sa Cabuyao, Laguna, around 7 or 8 o'clock. No? Ito muna, pakita ko muna sa inyo itong video na ito, courtesy of Viva Promotions. This is Sean Gibbons. And why Sean Gibbons is showing this video, you will know why. This is the guy fighting Inoue, is our guy, Nery. Oh, the white guy? Mexican. No, he is The Mexican. white trunks. trunks? Yeah, white trunks. Okay. The guy who was fighting there, ASAP. Nery. Okay. So dito po pinapakita po ni Sean Gibbons yung makakalaban daw next ni Nery. Actually, meron pang nakakatawang video na gusto kong pakita sa inyo bago ko simulan yung opinion ko mismo. At napakalaking bagay ito kay Luis Nery. Siguro magtataka kayo bakit bad ganito. I-explain ko po sa inyo, ha? So ito po yung Come with the champ. ito po yung isang Champ video. is going to show you how to beat Manny. Luis Nery, how to beat Inoue. Luis, we train a little in the States. We come for at least 2 months to General Santos. Ito. Manny's training for a fight in April. We come over here. You want to see how to beat him. Yeah, I will tell you the secret how to beat a right-handed guy. Yeah. And easy. Being a southpaw, easy to beat a right-handed And guy. it's good to train in this the weather Yun, and everything. Fantastic. Okay, explain natin sa inyo kung ano ibig sabihin nito, no? Balik ko lang. So, nagtataka kayo bakit ganito, ba't si Sean Gibbons pa rin? I believe, no, siya rin ang responsible din dito sa matching na ito kay Luis Nery. Kasi pag may laban si Luis Nery, nandun si Sean Gibbons din eh. So that's why maniwala kayo, most probably ito na yung next kasi mandatory na rin lang eh. So kung kayo po ay updated sa Powcast Sports, may na-interview tayong Hapon na talagang gusto nila din ng mga Hapon na makalaban si Luis Nery. Actually, mas pikon pa sila kay Luis Nery kaysa daw kay Casimero, no? Kasi dalawang Hapon na tinalo nito ni Luis Nery. At dahil nga meron siyang issue dun sa banned substance, no? Which is the reason why he was banned in Japan. But according to many sources, ito po ay malilift just for this fight. Dahil gustong-gusto nilang matalo si Luis Nery. So there's, kumbaga, meron pong storyline dito. Now, with this fight, I think Luis Nery has a chance because if he can land a punch, kasi may lakas naman to si Luis Nery. Ang problema, dihado pa rin siya. Parang Marlon Tapales, dihado pa rin siya. Actually, lahat naman po, kahit sino po, kahit si Casimero, dihado po sila lahat kay
Naoya Inoue kasi si Naoya Inoue prime tapos lugar pa niya yung pinaglalabanan. Talagang mahihirapan po kahit sino sa 122 pounds. So, but the good thing about this is that mukhang magte-training po si Luis Nery dito sa General Santos City dito sa Pilipinas at tutulungan pa siya ni Manny Pacquiao. Kasi kaliwete, madali lang daw talunin yung kanan. So, there's a big chance that there's a chance, not a big chance, let me correct myself. Sa pinakita ngayon ni Naoya Inoue, talagang nagiging believer ako ng kanyang speed and power and yung kanyang smart sa loob ng ring and how he adjusts. Is really something that's the ball at to this stage. So it will take one big shot which didn't happen kay Marlon Tapales. So ang masasabi ko lang talagang one big shot to hurt Naoya Inoue, then it mababago po yung yung momentum. Problema pati depensa mabilis din. Dahil sa galing niya sa opensa, mahirap siya tamaan kasi parang yung opensa niya, depensa niya na dahil kumbaga sa halip na aatake ka, binabalikan ka pa sa sobrang bilis din ng tsaka marunong gumamit ng ng clinching, marunong gumamit ng footwork. Enough of the praise with Naoya Inoue. But Luis Nery is up next. After Luis Nery, if manalo po si Naoya Inoue, I think it's most probably going to be Akhmadaliev kasi siya yung mandatory. But we never know kung may chance po itong si Casimero. Depende po sa kanyang next fight. So, totohanan po sa mga nagtatanong sa akin, may pag-asa ba si Casimero kay Inoue? I give him the same chance as Nery kasi may power sila. If and only if 100%. Pero kung ganyan lang si Casimero, matatalo po talaga siya ni Inoue. Same like everyone else. But the chance is there's a power. Pag may power po, pwede pong magbago ang laban. Speaking naman doon sa pinagtatawanan siya sa ibang bansa kasi may mga nakikita kong tweet ng mga boxing analyst doon na ayaw nila makita si Casimero kasi dirty fighter daw. I think nakikita niyo yun sa social media. Well, actually, my opinion on this one is pinag-uusapan naman talaga dito at saka marami na siya rin siyang basher dito sa Pilipinas na pinagtatawanan siya, which is, minsan masakit kasi syempre, boxingerong Pilipino yan, dapat suportahan natin. Pero minsan, yun na rin yung gusto siguro ng team ni Casimero na ganun, na siya ang kontrabida. Kaya maraming nagagalit din. Pero again, the more bashers, ganun talaga, mas maraming supporter. Kaya ako, sinasabi, di ko kayo pinapaasa na lalaban si Casimero kay Inoue, but I do want to to see that happen bago umakyat si Naoya Inoue sa 126 pound division. But sa nangyayari po ngayon, parang medyo the odds is not in favor of Casimero. It's up to him. See if kumbaga magawa niya ng paraan na mapatingin si Inoue sa kanya. But wag po kayong maniniwala na hindi makakalaban si Luis Nery. Kasi Sean Gibbons na rin po yung nag-aasikaso niyan. So, and magte-training pa dito. So, this is exciting news para sa mga boxing fans. Kasi parang ang swerte nito ni Sir Sean dahil talagang siya lang lagi may chance ang makalaban itong si Naoya Inoue. At he's giving Naoya Inoue anyway, magaganda mga laban. At deserve naman ng mga kalaban ni Naoya Inoue yung chances kasi they climb through the ranks at meron sila mga kumbaga mga legal at saka mga kumbaga mandatory sila So talagang dapat sila ang isunod po. So yun po yung katotohanan ha. So, pag naglaban sila Luis Nery at saka kay Naoya Inoue, kung tatanungin niyo kung kanino ako, kay Naoya Inoue na ako, kahit na si Luis Nery dito lalaban. Naoya Inoue na yan. Dahil sa nangyari po, ihirap, sabihin ko, walang mga katalo kay Naoya Inoue ngayon sa panahon na ito. This 2024, baka walang mga talo sa kanya. Baka, no? We never know. But let me know what you think sa Luis Nery versus Naoya Inoue at tutulungan pa siya ni Manny Pacquiao.